Magandang araw po sa bawat isa sa inyo. Welcome back to our 365 Daily Devotions. Hello po muna kay Azel Sandy and Romy Marabile. Maraming salamat po sa inyong mga comments at sa inyong pagsubaybay dito sa ating channel. Now, itutuloy po natin ang ating series po patungkol sa Full Armor of God. Sinasabi po ng banal na kasulatan na suotin natin ang kabuuan na kalasag na ibinibigay sa atin ng Diyos. At yung pag-aaralan po natin ngayong umaga ay patungkol po sa sandalyas, no? Sapatos, pansuot sa ilalim ng paa. Normally kasi sandals yun sa time nila, yung makapal na, kumbaga leather yun sa ilalim ng paa. So sabi dito, and as shoes for your feet, having put on the readiness given by the gospel of peace. Isuot ninyo ang sapatos ng pagiging handa sa pangangaral ng magandang balita ng kapayapaan. Napaganda po nito mga talatang ito, no? Pag sinabi po kasi nating gospel, ito po yung mabuting balita, evangelion, the good news. Ano po yung good news na dala-dala natin? Kumbaga para tayong mga sundalo na nagmamarcha, tas meron tayong magandang balita. Ang magandang balita na yun ay gospel of peace. Ibig sabihin yung Diyos natin nakikipag-reconcile sa atin, nakikipagbati sa atin. Huwag na tayong mag-away. Magbati na tayo, no? Kayo mga ituturing ko mga anak, magsisi kayo sa inyong mga kasalanan at magkaroon kayo ng kapayapaan sa Diyos. Kasi kung hindi ka naman magsisisi yung mga kasalanan, magpapatuloy tayo sa pagre-rebelde sa Diyos, mananatili tayong kaaway ng Diyos at kailanman hindi tayo magkakaroon ng kapayapaan. So yung mensahe po natin, gospel of peace. Now dito po sa mga talatang ito, makikita po natin na yung church ni Jesus Christ, yung advancing church, ano po ito umaabante. Ibig sabihin po ng umaabante, yung kaaway naman, on the other hand, they're being pushed back. Kaya po yung una nating katuruan ngayong umaga, the satanic forces are in retreat. Yung spiritual forces na tinutukoy po rito sa Ephesians chapter 6, no? Na sinasabi rito, put on the full armor of God so that you can take your stand against the devil's schemes. For our struggle is not against flesh and blood, but against rulers, mga pinuno, tagapamahala, against authorities, against the powers of this dark world, and against the spiritual forces of evil in the heavenly realms. Yan yung kalaban natin. Pero sa tuwing tayo nagbabahagi ng salita ng Diyos at maraming taong nakakilala sa Panginoon, yung territory ni Satan kumukonti ng kumukonti. Hanggang sa yung dulo nito, lahat ng mga bansa sa mundo, lahat ng mga ethnic groups sa mundo ay magsuko na ng kanilang buhay sa Panginoon at sumamba at magpuri sa ating Panginoong Jesucristo. Kilalanin si Jesus Christ bilang Panginoon ng mga Panginoon at Hari ng mga Hari. So si Satan po, as we advance, as the Church of Jesus Christ advances, the satanic forces are in retreat. Minsan po kasi masyadong bida si Satanas sa mga mga mensaheng naririnig natin na para bang si Satanas yung naghahari sa mundo, si Satanas yung kumbaga namamayagpag at si Satanas parang tawa lang ng tawa at halakhak ng halakhak sa kanyang katagumpayan dito sa mundo. Pero hindi po ganoon Si Satan po, tsaka yung kanyang mga kampon, they are in retreat. Kumbaga sila yung takbo ng takbo. Aatake sila, meron silang mga devil schemes, magse-set up sila ng mga traps. Ayan po ibig sabihin ng devil schemes dito sa mga talatang ito. Pero tandaan natin, mga rebelde sila. Illegal sila dito sa mundong ito. Tinanggalan sila ng authority. Pagdating doon sa langit, hindi na sila makapanatili sa langit kasi tinanggalan rin sila ng position sa langit. At dito sa mundo, they're just wreaking havoc and they are illegal. Bakit po illegal? Kasi si Jesus Christ na yung may-ari ng authority both in heaven and on earth. Kaya sabi ng Panginoon Jesucristo, all authority in heaven and earth has been given to me, therefore go and disciple the nations. Si Satanas po, tsaka yung kanyang kampon, they are in retreat. Hindi po sila yung namamayagpag dito sa mundo at naghahari-harian dito sa mundo. Pakonti ng pakonti yung kanilang territory. So number 2 po, the gospel of the kingdom advances. Makikita niyo po yan sa kasaysayan ng history ng Christianity. Simula lang kay Jesus Christ, no? Pagdating niya rito, yung buong mundo pinaghaharian ng diablo. Lahat ng mga bansa ang kinikilala, yung mga Diyos-Diyosan at they're worshiping demons. Kahit na sabihin nilang mga Diyos-Diyosan yon sa interpretation ng New Testament writers, they're worshiping demons.
Kaya po, yung buong mundo, sakop talaga ni Satanas eh. Kaya ang offer ni Satanas kay Jesus Christ, just bow down and worship mo. I will give you all the nations. Lumuhod ka lang sa akin, sumamba ka lang sa akin. Sabi ng Panginoon Jesucristo, hindi ako sasamba sa iyo, sasamba lang ako. I will honor only the Father. At yung Father ang magbibigay sa kanya lahat ng mga bansa. At yan nga po ang nangyayari sa kasalukuyan. From the time of Jesus Christ, yung kingdom niya, yung kaharian niya na nagsimula sa maliit na buto. Sabi ni Jesus Christ sa Matthew 13, maliit na buto, mustard seed, na inaitanim dito sa mundo hanggang lumago at ang dulo niyan, lahat ng mga bansa ay mawawala na sa ilalim ng kapangyarihan ng Satanas. Maililipat na sa kapangyarihan ng ating Panginoong Jesucristo. The gospel of the kingdom advances. Na mag-isa lang si Jesus Christ, naging 12, naging 70, tapos naging, makita mo sa Bible, 120, 500, 3,000, 5,000, hanggang ngayon, buong mundo, meron ng mga Kristiyano sa lahat ng mga bansa sa mundo, and the gospel will continue to advance, the kingdom will continue to advance. Kaya wala kang makikita na nagsuslow down yung kaharian ng Diyos, laging tuloy-tuloy yan. At ang nagdadala po ng mabuting balita ng kapayapaan ay mga mananampalataya ng Panginoong Jesucristo. So habang lumalaganap ang kaharian ng Diyos, lumiliit naman ang kaharian ni Satanas. Again, sa heaven, tinanggalan sila ng authority, pinalaya sila sa heaven. Dito na lang sila they're doing their evil things dito sa mundo. Pero pati dito sa mundo, sinasakop pa rin ng ating Panginoong Jesucristo. Napakaganda ng mabuting balita na dala-dala natin. The gospel of peace. Number 3 po, the peace of God conquers heavenly and earthly realms. Ang kapayapaan ng Diyos ay sinasakop both heavenly and earthly realms. Now, hindi ibig sabihin na pinalaya sila sa position nila doon sa langit, no? Doon sa throne room of God. Na dati si Satanas papasok lang doon, no? He will accuse people. Parang sasabihin ni Satanas doon sa harapan ng Diyos, itong mga tao na to, wala tong mga karapatan, makasalanan to lahat ng ito, wala tong authority sa mundo, ako lang yung may authority, no? Si Satan lang yung may authority. Saan niya nakuha yon? Nakuha niya yon sa Genesis chapter 3, nung tinukso niya si Adan. Nung nahulog si Adan sa kasalanan, napailalim siya kay Satanas. Pero ngayon, bumabawi yung, gusto bawiin ng Panginoong Jesucristo ng Diyos, yung nahulog na mga bansa nasa ilalim ni Satanas. Sabi niya, kukunin ko lahat yan, akin lahat yung mga bansa na yan. So ang ginawa ng Diyos, sinugo niya si Jesus Christ, pangalawang Adan. At siya yung nagtagumpay doon sa tukso ni Satanas. At ang Panginoong Jesucristo ay namatay doon sa krus, inilibing at muling nabuhay upang tubusin yung kanyang bayan. At ang bayan po ng Diyos ay binubuo ng lahat ng mga ethnic groups, lahat ng mga bansa sa mundo, at patuloy po yung lalaganap. The peace of God conquers heavenly and earthly realms. Now, sa heavenly po, napalayas na sila Satanas, pero tuloy-tuloy pa rin ang laban. No? Meron pa rin spiritual warfare. May digmaan pa rin among angels, among the good angels and the bad angels. At magkakaroon po ng tuldok yan. Matatapos po yan sa muling pagbabalik ng ating Panginoong Jesucristo kung kailan niya kukumpletuhin yung proyekto ng pagbabago sa buong mundo. So the peace of God conquers heavenly and earthly realms. Now, paano po natin i-apply ito? Shoes for your feet, having put on the readiness given by the gospel of peace. Now, dito po magkakaroon tayo ng idea na yung mga Kristiyano, we are advancing the gospel of the kingdom. We are advancing the territory of God. Tayo yung ginagamit ng Diyos. Kaya po yung application number 1 natin, advance the gospel of peace in our family. Una sa atin po muna, tayong tumanggap ng ebanghelyo. Nakamta natin yung reconciliation, nagkaroon tayo ng relasyon muli sa Diyos. Tayo tinuturing ng mga anak ng Diyos. Siya'y naging ama natin sa langit at pinatawad tayo sa lahat ng ating mga kasalanan. Ang kasunod po niyan, family. Hindi pwedeng maiwan ng family. Hindi pwedeng yung family hindi makadanas ng restoration, ng forgiveness. Hindi pwedeng hindi sila madamay sa biyaya ng Diyos na nakamta natin. Biyaya ng pagpatawad at kaligtasan. So we also have to advance the gospel of peace in our family. Unang-una yung pamilya dapat dinadala natin sa Panginoon. Pangalawa po, advance the gospel of peace in our community.
Yung ebanghelyo po ng ating Panginoong Jesucristo, yung ebanghelyo na pagpapanumbalik ng tao sa Diyos, dapat dinadala po natin yan sa ating eskwelahan, sa ating mga kaklase, sa ating mga kaibigan, sa ating mga workmates. Kung nasa eskwelahan man tayo, nasa trabaho, nasa bahay, o kahit nasan tayong lugar, yung community natin na kinabibilangan, yung araw-araw nating mga tao na nakakasalamuha, dapat sila rin makabilang sa ebanghelyo, makabilang sa mga taong nakakilala sa Panginoon. Kaya sabi po rito, isuot ninyo ang sapatos ng pagiging handa. Question, lagi ba tayong handa sa pagbabahagi ng salita ng Diyos? Alam ba natin yung ibig sabihin ng gospel, and are we sharing the gospel to the people who need Jesus? Lahat po ng tao kailangan ang Panginoong Jesucristo, and we must be ready to share the gospel to everyone, at lalo-lalo sa mga araw-araw nating nakakasalamuha. Pangatlo po, advance the gospel of peace in our nation. Yung bansa pong Pilipinas, hindi ko alam kung pag binasa niyo po yung Book of Daniel, no, na maraming mga evil spirits behind the nations, kumikilo sa bansa. Kaya makikita mo may mga bansa talaga na saksakan ng korap. May mga bansa talaga na maraming krimen na nangyayari sa lugar nila, no? Maraming kasamaan na makikita natin sa bawat ethnic groups. Kasi po may mga evil spirits, may mga principalities, may rulers and authorities, may dark forces na kumikilos talaga dito sa mundo. At maging yung bansa natin, we are conquering this nation. At ang utos po sa atin ng ating Panginoong Jesucristo, go disciple the nation. Disciplein natin lahat ng mga ethnic groups dito sa Pilipinas. Sabi ni Jesus Christ, teach them to obey everything I have commanded you. Kaya napakahalaga po na tayo laging handa, ibahagi ang salita ng Diyos. At yung salita ng Diyos na yung gospel of peace na ipinapangaral po natin, ito yung paghari ng Panginoong Jesucristo sa buhay ng mga tao, sa buhay ng mga membro ng pamilya natin, sa buhay ng mga nakakasalamuhan natin araw-araw, at maging sa bansa natin. Because Jesus Christ is the King of Kings and the Lord of Lords. He is the Emperor of all emperors. He is the President of all presidents. At ang Panginoong Jesucristo dapat ang naghahari sa ating bansa. Gustong-gusto ko po yung vision and mission ng CCF, no? Yung Christ Commission Fellowship. Sabi po rito, our vision is to see a movement of millions of committed followers of the Lord Jesus Christ, meeting in small groups, and transforming lives, transforming individuals. Yung ebanghelyo po talaga, babago yan ang buhay ng mga tao. Transforming lives. Ang kasunod nun, families. Damay-damay po yan. Hindi pwedeng pamilya natin may iwan. Communities and nations for the glory of God. Kaya po hindi ako naniniwala na yung mundo natin pasama ng pasama, yung Pilipinas pasama ng pasama. Yung mundo natin inaayos ng Diyos ngayon. Nakita niyo po yung word na transforming lives. That is the power of the gospel. Hindi pwedeng naniniwala tayo sa transformative power of the gospel kung naniniwala tayo at the same time na yung mundo natin pasama ng pasama, para nating sinabi na walang kwenta yung ebanghelyo, walang epekto sa mundo. Para natin, tinan niyo po yung pinag-aaralan natin, suotin daw natin yung full armor of God. Pinagsuot pa tayo ng armor of God, pagkatapos yung mundo pala pasama ng pasama. Wala naman pala tayong territory na nasasakop. Hindi pala uma-advance yung kaharian ng Diyos. Kaya po huwag kayong maniwala kapag sinasabi yung mundo natin pasama ng pasama. Napakaganda ng ebanghelyo. We are advancing and the satanic forces are in retreat. Sila yung defensive, tayo yung offensive. So advance the gospel of peace in our family, in our community, and even in our nation. Ito po yung napakahalagang tanong sa bawat isa sa atin. Are you fulfilling your role in advancing the kingdom of God? Ginagawa mo ba yung role mo para umabante yung kaharian ng Diyos dito sa mundo? With or without you, the kingdom of God will advance. The gospel will be proclaimed. With or without you, the good thing is you are invited. You are in the winning team. Invited ka dito. At napakagandang oportunidad na maging bahagi tayo ng umaabanteng kaharian ng ating Panginoon Diyos. The question is, are you fulfilling your role in the advancing kingdom of God? How will you improve yourself to become a better soldier of Christ? Paano mo improve yung sarili mo na mas maging mabuting sundalo ng ating Panginoong Jesucristo? So pag-usapan po natin yan sa ating mga discussion groups. Now, samahan niyo po ako sa panalangin. Kausapin natin si Lord. Almighty God, I come before you asking for courage and wisdom
so that I may take part in the advancement of your kingdom. Let me share the gospel of peace with the people around me. Let my feet lead me to those who need Jesus. And thank you for the opportunity to share the most important message in the world, the message of salvation from sin, death, and the power of Satan. Thank you for allowing me to become a servant of Christ. You have chosen me to be an instrument of the gospel of peace. Therefore, Lord, empower me and use me for your glory. In Jesus' name, amen and amen. Salamat po sa bawat isa sa inyo na patuloy na sumusubaybay dito sa ating channel. At kung kayo po ay merong natutunan dito sa devotion natin na ito, ipalam nyo lang po sa comment section right below this video. And please share this devotion to your family and friends. God bless you po. See you po tomorrow 5 a.m. dito sa ating daily devotion.